nanunumbat na po ang mga kongresistang namimigay po ng ayuda sa ating mga kababayang Pilipino. Konsensya ka sa mga leader na nagtrabaho karo. Makonsensya daw po kayo para sa mga leader daw po ng mga nagtatrabaho ng maayos. Eto na, buy-buyay na ni. Nanunumbat na mga idol. Tanaw kagutan, kagubuton sa mga tao ang itabang sa imo. Tumanaw na po kayo ng utang na loob. Utang na loob. Ngayon, 2025, ang binigay po sa akin budget ng ating presidente, budget ng ating speaker, is 3.5 billion. Listen to me, yung ayudang yan, kung kaya mo tublihan, tutublihin ko. Yung ayudang yan, kung kaya mo triplihan, triplihin ko. Wow! Para talagang galing sa sarili niyang bulsa ang binibigay niya mga idol, no? Sa tindi ng hirap ng buhay, salamat at ang tagasang Pascual, may tinatanggap na ayuda galing sa ating pamahalaan. Pinagyayabang po nila, nakala po talaga nila, sa kanila po galing yung mga ayudang pinamimigay nila dyan sa kanilang lugar. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Ito na po ang inyong pinakamamahal na mga kongresista. Sila po ay naniningil na sa inyo. Pero nung umpisa mga Lodi, hindi nyo po halata na ganito po talaga ang kanilang pakay. Bago po natin ito simulan ang ating video ibabahagi sa inyo mga Lodi, gusto ko lang po ipakilala sa inyo ang straight PDP laban o Duterte ni Tatay Duterte. Dapat po sila ang manalo ngayong senatorial election para po mapigilan ang masamang balak po ng administrasyong ito kay VP Sara Duterte. Nandyan po sa ibaba ng screen ang mga kandidato ng PDP laban. Kasama na po dyan si Doc Mata dahil po Duterte na po mga idol. Huwag niyo pong kakalimutan, vote straight po tayo mga idol. Pero ito mga Lodis, hubara na po natin ng maskara ang mga kongresistang nagmamahal daw po sa ating mga kababayang Pilipino. Unahin po natin ang speaker. I'm from the 19th Congress. Of course, we listen and we deliver. I'm from the 19th Congress. Woo! Of course, palagi yung bumabalik sa distrito namin sa Davao Oriental. Yun lang ang gagawin mo dyan. Bumabalik ka sa Davao Oriental. Yan lang yung serbisyo ibinibigay mo sa mga tao. I am from the 19th Oh, ito pa. Congress. Of course, 24/7 kami ang magsiservisyo sa inyo. 24/7 magsiservisyo sa inyo. Hello, I'm from the 19th Congress and of course, sagot namin ang mga problema ninyo. Sagot daw po nila ang mga problema ninyo. I'm from the 19th Congress and of course, nagsusulong ako ng mga batas na ayon sa needs ng mga tao at kaunlad ng ating ekonomiya. Wow, grabe naman to si Kimbo mga Lodi. Nagpapapasa ng batas para po sa ikauunlad ng mga kababayang Pilipino. Kamusta yung mamahaling mga bag mo dyan? I'm from the 19th Congress. Of course, laging handang magtrabaho para sa inyo. Eto si Busita mga idol, nasobrahan ng ambisyon to sa buhay niya Yung dati para sa mga riders, ngayon po tahimik na po siya dahil nga po nandiyan na po siya sa panig ng mga Marcoses. I am from the 19th Congress. Anda mugtagana ta mutabang sa tumakaisunang subuano na nga nanginanglan. Ambot ni mo. Hi, I'm from the 19th Congress and ramdam ko po ang inyong mga problema kaya kagad po namin itong inaaksyonan ASAP. Ay, naaksyonan pala ASAP ha. Papakita po natin sa inyo mga Lodi kung ano po talaga motibo ng kanilang pag-aksyon. Dahil sa ipapakita ko mong video mga Lodi, nanunumbat na po ang mga kongresistang namimigay po ng ayuda sa ating mga kababayang Pilipino. Uunahin ko po dito si Aldo mga idol na dito po yan sa amin sa Davao. Isang kongresista na isa po sa mga pumirma na pa-impeach po si VP Sara Duterte. O pakinggan nyo mabuti, baka idol nyo to dyan sa lugar niyo sa lugar ng Davao Dapat kabuy-buyon, di ba? Maningil ko pag-abot sa panahon, ayaw ninyo kalimti ang mga leader ng itabang sa tuwa na tatapili. Inamin niya naman mga Lodi na manunumbat na daw po siya. Na dapat daw po wag niyong kalimutan ang mga kongresista, mga politiko na tumulong daw po sa kanila, sa kanilang lugar. Konsensya ka sa mga leader na nagtrabaho karo. Makonsensya daw po kayo para sa mga leader daw po ng mga nagtatrabaho ng maayos. Tinatagalog ko lang po. Tapos, atong biyaan pag-abot sa eleksyon. Tapos iiwan nyo daw po pagdating sa eleksyon. Tapos ito po mga Lodi, 483 million total amount of cash assistance. Yan na. Eto na, buy-buyay na ni.
Nanunumbat na mga idol. Namigamot ko sa taas na makalinya ko sa mga sekretaris, makalinya ko kay speaker, makalinya ko kay presidente, makalinya ko sa lain-laing ahensya. Tanaw kagutan, kabubuton sa mga taong nitabang sa imo. Pinagsikapan daw na makalinya daw po siya dyan sa balwarte nila Marcos, balwarte po ni Romualdez, para daw mabigyan daw po kayo ng magandang buhay. Utang kabubuton sa mga taong nitabang sa katawan. Wala kang balik-balikon. Tumanaw daw po kayo ng utang na loob. Utang na loob. Para sa mga taong tumulong daw po sa inyong lugar. Dapat makonsensya ka. Isa kayo nagtabang sa tuwa, ako hinumduman. Dapat daw po makonsensya kayo. Kung sino daw po tumulong sa inyo ay huwag kalimutan. Ito na. Diba, ang ngayon magpasalamat sa mga politiko o sa mga grupo na nibalik kung man sila gipadaog sa kawan. Wala ingon ko, maningil ko pag-abot sa panahon, ayaw ninyo kalimti ang mga lider na nitabang sa tuwa. Magpasalamat sa mga tao sa taas na naghatag og tabang sa tuwa diri sa silong tungod nila nabuhi ang atuang katawan. Tumanaw daw po kayo ng utang na loob sa mga taong tumulong sa inyong lugar dahil daw po sa kanila ay nabuhay daw po ang inyong lugar. Parang ganun po. Huwag na lang po kayo tumakbo bilang kandidato o politiko. Kung manunumbat din pala kayo sa huli. Tapos pinagmamayabang nyo pa yung mga binigay nyong tulong na galing naman yan sa taong bayan at tulong ng taxpayer yan. Akala mo talaga galing sa sarili nilang bulsa kung ano man yung tinulong nila dyan sa mga lugar-lugar na sinasabi nito ni Aldo. Huwag nyo na pong iboboto ito. Baka lalo pa pong mamiligro ang inyong lugar dyan. Anak ng tinapay naman. Oo. Ito pa. Pakinggan nyo mabuti. Tayo po dito sa history ng District 3, gumawa po tayo ng record. Sa span of 3 years ko, ang napa-approve ko pong budget, never. Kahit i-combine lahat ng naupong kongresista dito, never na nangyari sa kanila. Meron na tayong nabigyan ng budget dito sa infrastructure, pati mga ating mga ISIS. 5.8 billion. Ngayon, 2025, ang binigay po sa akin, budget ng ating presidente, budget ng ating speaker, is 3.5 billion. Klarong-klaro mga Lodi ang binigay daw po na budget sa kanyang lugar kay Franz Pumaren ng presidente at ng speaker 3.5 billion daw po mga idol. Napakalaki naman. Akala mo talaga dinukot sa sariling bulsa. Ang lupit mga idol, no? Basta naman talaga kaalyado mo itong administrasyon na to at pumanig ka sa kanila, may matatanggap kang budget. Ganun talaga yun. Anak ko naman talaga to. Eto pinakamalupit mga Lodi. Si Luistro. Sinabi niya, kaya niya daw po 8 times 3 times 2 ang ayuda na ipinamimigay daw po nila. Ito. Pakinggan niyo mabuti. Yung mga tamad dyan. Tinuturoan kita kayo maging tamad. Listen to me. Yang ayudang yan, kung kaya kong tublihin, tutublihin ko. Yang ayudang yan, kung kaya ko triplihin, triplihin ko. Wow! Para talagang galing sa sarili niyang bulsa ang binibigay niya mga idol, no? Anak na tinapay. Woo! Bakit? Sa tindi ng hirap ng buhay, salamat at ang taga-San Pascual, may tinatanggap na ayuda galing sa ating pamahalaan. Bakit po mahirap ang buhay hanggang ngayon? Dapat alam nyo ang kasagutan dyan mga kongresista. Hindi ko naman po nila lahat pero sa ilang daang kongresista na alyado nitong bagong Pilipinas, bagong muka. Tuwang-tuwa kayo na may hirap pa rin ang mga tao dahil kung hindi na naghihirap, hindi nyo na mauuto eh. Tama o mali? Yan po ang ginagawa nitong mga kongresistang ito na namumudbo ng pera at nanunumbat ngayon. Ang gusto lamang mangyari ni Beatrix sa tindi ng hirap ng buhay. Ano ka naman? Yung paminsan-minsan 3,000, paminsan-minsan 5,000, pero huminga. Paminsan-minsan may 2,000, 3,000, 5,000, ganyan. Tapos sabay hinga daw po ng malalim. Dahil kapag nanalo po uli ito, hindi nyo na to mahahabol o mahahagilap. Wala na po yung mga pinangakong ayuda na yan. Ilang taon na naman po yan magpapakita sa inyo. At meron pa po siya sinabi dito mga Lodi pakinggan yung mabuti kung totoo o hindi. Hindi ba dapat ang itinatanong natin sa kanya at ang ipaliwanag ka sa atin? Nasaan ang pondo ng KH noong panahon niya? Nasaan ang pondo ng tumat noong panahon niya? Lahat ng aming binanggit, malumang programa, pero pinagtataka ko, bakit ngayon lang?
Hinahanap niya po yung mga ayuda na yan sa panahon po nung nakaraang administrasyon. Dahil daw po matagal na daw po yung mga programa na iyan. Maniniwala ba kayo o hindi? Para sa akin mga Lodi wala naman po talagang ganyan. Yung tatlo po na naibanggit niya, isa lang po siguro doon ang existing. Pero yung AX at saka yung isa pa mga Lodi, hindi naman po dumaan sa maayos o legal na pamamaraan yan. Inilusot lang daw po yan. Kaya po si Castro at saka ito po si Luistro, nasuplak po ni Mayor Magalong dahil sa pinalalabas po nila na nandyan na daw po yan talaga. Tingnan nyo na lang yung panahon ni Tatay Duterte, wala po tayong natatanggap na ganyan. Pero napakarami pong infrastruktura na nagagawa ang ating administrasyon nung panahon po ni Tatay Duterte. Dahil dito sa ginawa nilang pagpapaayuda, wala po tayong nakikitang build projects na kumpara natin sa panahon po ni Tatay Duterte. O eto, pakinggan nyo po si Mayor Magalong. Alam mo, naiintindihan ko naman si Claire Castro, no? Kasi nga, he has no choice but to defend, of course, the administration. Doon pa lang sa AKAP, hindi naman nakasali yan sa NEP. No? Bakit nagkaroon sa bicameral ng NEP ng AKAP? Bakit hindi nila tinatalakayan? Dahil nga mga Lodi, dyan nila pinalulusot kung ano man po yung gusto nilang kuning pera. Dahil mahirap pong itali yung mga perang nawawala about dyan sa pagbibigay po ng ayuda. Tapos eto pang dalawang Nograles na to mga Lodi, atat na atat maupo. At pinapakita po nila na akala po talaga nila marami po natutuwa sa ginagawa nila. Dahil po mga Lodi, yung pinamumudmud nilang pera, pinamumuka sa tao dito sa amin sa Davao City na sila po ang may gawa, mga idol. Tapos eto pa po si Carlo Nograles, parang feeling niya siya na po ang mauupong mayor dito sa amin sa Davao City. Pakinggan nyo mabuti Andam naman mo para sa Osaka, Mayor Carlo Nograles sa Dakbayan sa Davao. No lang po. Kay andam naman sa Pass lang. Amo serbisyo sa pagkamayor ninyo dinhi sa atong imahal na Dakbayan sa Davao City. Handa na daw po siya magserbisyo sa atin dito sa Davao City. Payag po ba kayo dyan mga taga Davao City? Ako hindi at ang pamilya ko. Bahala ka sa buhay mo. Unsa may mabago kung mahimo ng mayor si Carlo Nograles sa City Hall, pinakauna kamong tanan nga niya dinhi makasakan mo sa City Hall sa opisina ni Mayor Carlo Nograles. Yan lang naman pala yung gagawin nito pag nanalo to. Makakapasok lang daw po kayo sa opisina ni Mayor. Pasok lang ha. Huwag kang kahihingi ng tulong. Yun lang naman ang pag-usapan dito Kapag nanalo daw po siya, ang una niyang gagawin mga Lodi, papapasukin niya daw po ang mga tao sa kanyang opisina. Ganda ng mga ginagawa nito, mga pakulo nito Kaya sa tinuod lang, bisan ako, wa pa ko kasulod anang mayor's office diha sa City Hall. Maniniwala ba kayo sa sinabi ni Carlo Nograles mga idol na kahit siya daw po hindi pa siya nakapasok sa mayor's office? Kaluyan, pohon, kung makadaog ko, makalusot ko, mauna na ang mamimong first time na ako makasulod sa City Hall of Davao City, pohon. Kung papalarin daw po sa awa ng Diyos, yan daw po ang first time na makakapasok daw po siya sa opisina po ng mayor's office. Ang lupit. Sabay-sabay ta dito, ug sabay-sabay punta magserbisyo sa katawhan. Dili lang, Carlo. Bahala ka sa imong buhay dyan. Dili may mosugot. Bisag na sa dahig si Tatay Duterte. Si Tatay Duterte lang aming iboboto dyan. Straight Duterte rin kami dito. Bahala kayo dyan ni Migs Nograles. Ayan mga Lodi, no? Ngayon naniningil na po itong mga kongresista na to na dapat hindi nila pinagyayabang kung ano man po yung naitulong nila sa kanilang baluarte o sa kanilang lugar. Dahil mga Lodi, trabaho po nila yan. Sila po ang dapat nagsusumika para po maitaguyod ang kanilang lugar. Pero bakit ganito sa huli? Pinagyayabang po nila. Nakala po talaga nila sa kanila po galing yung mga ayudang pinamimigay nila dyan sa kanilang lugar. Kayo na po bahala humusga mga Lodi kung ano po talaga ang main reason ng ayuda na yan. Ginawa lang po nilang legal ang vote buying. Yan na po ang sinabi ni VP Sara Duterte. At ito na nga po mga Lods, lumalabas na po ang katotohanan. Para po sa mga nasisilaw dyan sa mga ayuda na yan, panandaliang kaligayahan lang po yung hatid ng mga kongresistang inihalal ninyo dyan sa inyong mga lugar. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto nyo ng tunay na pagbabago, palitan nyo na po yung mga gantong klaseng mga kongresista sa inyong lugar. Hanggang dito lang po, stay safe and God bless you all. Duterte pa rin. Vote straight po natin ang Duterte.